Hello mga kumarites, it's me again, Mami Loy. For today's vlog, samahan nyo nga ako at magpapa-enroll nga ako sa aking anak. Ang mga grade 7 nga pala ngayon ay early registration. Kaya naman nung nalaman ko nga agad ay dumaan na nga ako agad dito sa school na papasukan niya. Pagkapasok ko nga ay naghanap nga ako kung sino ang pwedeng mag-assist sa akin at maigi na nga lang at nakita nga agad ako. Nagdala na nga rin pala ako ng birth certificate ng aking anak at binigyan naman ako ng form na pipilapan ko. At ang sabi nga nung nag-assist sa akin ay pumasok na nga lang daw ako dun sa office para nga daw may mag-assist sa akin. Madali lang naman at nag-fill up lang nga pala ako ng form at okay na nga. Magte-text na lang daw sila kung kailan nga ang enrollan talaga. Syempre kailangan dala na natin yung card kapag mag-e-enroll na talaga. Nakakatuwa naman na parang kailan lang baby pa lang yung anak ko ngayon, mag-high school na. At alam nyo ba na itong school na papasukan niya ay napaka-historical? Dahil itong ang bahay na ito ay isa sa mga pinakalumang bahay dito sa San Pablo City. Sobrang tagal na nga ng bahay na ito at alam na alam nga ng aking asawa kung anong history ng bahay na ito. Dahil yung lolo nga ng aking asawa ay malapit nga lang sa bahay na to. Sabi pa nga ng aking asawa ay meron nga daw secret tunnel dyan sa bahay na yan. Sobrang luma na nga ng bahay na yan kaya naman ang ginawa nila ay nirestore nga nila ulit para nga tumagal pa. Panahon pa nga rin yan ng mga Hapon nung kasalukuyan nga naggegera pa dito sa ating Pilipinas. Pero akalain nyo yun hanggang ngayon ay buhay pa nga itong bahay na ito. Mabas na nga rin pala ko at dito nga sa may kantuhan ay nakita ko pa nga si Kuya JR, yung kapatid ng aking asawa. Dahil nga yung bahay nila ay malapit nga lang dito, lalakarin lang. Kaya naman pag pumasok nga dito ang aking anak ay hindi na nga kailangan tumawid pa. Dahil yun nga din ang kinakatakot namin dahil hindi pa ngayon maalam tumawid ng kanya. Aantayin ko nga pala ang aking asawa dahil nga umuwi sa kanila at may kinuha. Sinat ko na nga siya na nandito na nga ako sa kantuhan at dito ko na nga lang siya aantayin. Ito naman sa tapat ay dito naman yung school ng elementary. Kita nyo naman kung gaano nga kaluma na itong bahay na ito. Ang sabi pa nga ng aking asawa, dati nga daw ay meron pa nga daw ditong malaking langka. Bigla na nga lang daw umapo yung puno ng langka na hindi nila alam kung bakit. Yun naman ay kwento laang nung kanyang lolo. Ito ay may kwentong historical ay meron ding kwentong kababalaghan. Kami pa nga naikwento yung aking asawa tungkol sa bahay na yan pero hindi ko na nga sasabihin kung ano. Syempre hindi naman natin alam yun kung totoo nga dahil napakatagal na panahon na. At maya nga ay dumating na nga rin siya at pauwi na nga kami sa amin. Maaga nga pala yung umalis kanina dahil may laban nga yung kanyang manok. Ang sabi ko nga ay sana naman ay manalo para sa February 14 ay meron naman kaming pan-date. Sana naman ay manalo na magkatotoo nga yung aking mga parinig. Well, sabi ko nga sa kanya bago nga siya umalis ay magluto muna siya ng aming pang-ulam. Ang pinapaluto ko nga para sa kanya ay yung paborito naming ulam ng aking anak. Adobong manok pala yon at siya lang ang maalam magtimpla nun. At dahil nagmamadali nga siya ay tinimplahan na nga niya yung kanyang niluluto at ako na nga lang daw ang magbantay. At ayan, nakaalis na nga siya niyan at ako na nga lang ang magbabantay nito at aantayin ko lang maiga ng kaunti. Ewan ko ba pero ang sarap nga niya magtimpla ng adobong manok. Kaya naman mapapadami na naman ang kain natin mamaya. At pagkatapos naman yan, itong aking anak at itong aking pamangkin ay hindi naman kasama sa field trip. Ngayon kasi yung kanilang field trip at yung mga hindi nga kasama ay may sasagutan ngang module. In fairness naman dito sa aking pamangkin na pag tinuruan mo nga ay mabilis ngang pumick up. Hindi mo nga din may kakaila na matalino nga din itong batang ito. Ang sabi ko nga sa kanya ay pag meron pang isinend yung teacher niya ay bukas na nga lang namin sagutan. Dahil 10:30 na nga yan ng umaga sabi ko nga ay tutulog muna ako. Lahat naman ng sasagutan na sinend nga ng teacher ay nasagutan na namin. Binabasa ko nga lang yung tanong sa kanya at siya naman na nagsasagot. At lahat naman ng kanyang sagot ay tama naman. Wala namang ibang magagay dito sa batang ito kaya naman ako na nga lang ang nagtuturo. At kahit hindi naman siya turuan basta nakikinig nga siya sa teacher ay alam naman niya ang mga sagot. At syempre kapag masipag mag-aral ay lagi may premyo kay tatay niya. O siya hanggang dito na lang muna. Thank you for watching. Bye!